Jessica, lumutang na nga sa tanggapan ng Santa Rosa Police itong si Christopher Oliveros. Ang litratong nakalagay sa ID na umunoy ginamit niya nitong mga suspect para makapasok sa loob ng bahay ng biktima sa Santa Rosa, Laguna araw noong March 2, araw kung kailan naganap ang karumal-dumal na krimen. Unang lumutang ang litrato ni Christopher Oliveros sa ID na ito. May pangalang David de la Cruz na nagpakilalang internet repairman ng Globe Telecoms. Itinuring siyang suspect sa brutal na pagpatay sa mag-inang Pearl Helen Santa Ana at isang taong gulang na anak na si Denzel noong March 2. Pasado alas 6 ng umaga kanina, dumating sa Santa Rosa City Police Station si Oliveros, senior specialist ng Globe Telecom, kasama ang kanyang abogado. Giit nila, identity theft daw ang nangyari. Ang ginamit na litrato sa peking ID, Facebook profile picture ni Oliveros. Gabi-gabi nga halos umiyak ako sa mag-isa lang ako. Kahit sino naman sigurong malagay doon sa mukha mo doon sa krimen, sa suspect na yun. Hindi naman siguro matutuwa. Ipinakita pa ni Oliveros ang isang CCTV footage. Patunay na nasa dalawang cell site siya sa Paco, Maynila, dakong 1:18 ng hapon noong March 2. Mga oras kung kailan nangyari ang krimen sa Santa Rosa, Laguna. Sa pamilya, syempre, nakikiramay kami. Alam kong masakit sa yan. Malinis ang konsensya ko na wala ako dun sa krimen at hindi ko kilala kung sino man yung gumawa sa akin nito. Sa isang pahayag, ikinalungkot ng Globe Telecom ang pagiging biktima ng identity theft ng isa sa kanilang engineers. Tiniyak nitong suportado nila si Oliveros at pamilya niya. Kasabay ng panawagan sa pulisya at sa NBI na maaresto na ang suspect, patuloy raw makikipagtulungan ang kumpanya sa mga otoridad. Nagsagawa naman ng crime scene investigation at time and motion study ang mga tauhan ng NBI DID sa bahay ng mga biktima. Mula sa kung saan kinunan ang umano'y ID ng nagpakilalang internet repairman hanggang sa mga kwartong hinalughog at sa lugar kung saan natagpuan ang bangkay ng mag-ina. Sa taya ng NBI, di tataas sa 5'5" ang suspect base sa mga bakas ng hampas sa pader ng banyo at sa pagiging intact ng mga gamit sa loob. Kahit makikita ang hinalungkat ang mga kabinet, may ilang valuables tulad ng mga relo na iniwan sa loob ng bahay. Palaisipan din, bakit di nakarinig ng tahol ng aso ang mga kapitbahay ng biktima nang nagaganap ang krimen. Kalunos-lunos naman ang sinapit ng mag-ina. Si Pearl nagtamo ng napakaraming sugat o di bababa sa 25 na palo. 5 naman kay Denzel. Tinitingnan namin yung crime scene. Saan posibleng nagkagulo? Dito ba sa sala? O eksakto lahat? Dito lahat nangyari yan sa loob ng comfort room. Lahat ng ito, pag-aaralan muna namin mabuti. Tama ba, sir, na he has yet to give his cellphone to si Richard Boss? Well, totoo po yan. Hindi niya ibigay yung kanyang cellphone at karapatan po niya yun. Yung pong ibang mga tinatag natin as kasama sa mga for investigation na inaasahan ko pong voluntarily na pumunta rito, lalong-lalo na yung kanyang asawa na si Richard. Sa ngayon, Jessica, tuloy-tuloy pa rin daw itong pag-usad ng investigasyon ng Santa Rosa Police at maging itong parallel investigation na sinasagawa naman ng National Bureau of Investigation Death Investigation Unit kung saan ay ang hangad nila daw ay makakalap ng karagdagang pang ebidensya para makabuo ng isang airtight case laban sa mga taong kanilang kakasuhan sa mga darating na araw. Jessica. John, batay sa physical evidence dun sa bahay mismo nung mag-ina, dun sa pinangyarihan ng krimen, ano ang nakuha ng NBI na maaring pagkakilanlan nitong mga suspect na ito? Alam mo, Jessica, very material yung isinagawa ng crime scene investigation itong NBI, DIU, doon nga sa lugar ng crime scene. Kapansin-pansin, Jessica, yung kanilang pagtutok doon sa bahagi ng comfort room nitong bahay ng mga biktima. Doon sa kanilang pagpasok, Jessica, alam mo, sobrang sikip na silip natin personal itong CR na to. At ang kasya lang talaga dito ay 2 tao. At doon nga, mapapansin natin, Jessica, doon sa area ng CR, sa may bandang kaliwa, ay meron doong estante kung saan nakalagay yung mga iba't ibang mga shampoo na ginagamit ng biktima. At ang sinasabi ng NBI ay wala man lang nagalaw doon sa area na yon. At yung curtain rod na merong taas na 5'7" at 5'8" ay wala ring bakas na nagalaw. Kung kaya't ang NBI, sa kanilang paniwala, ay hindi tataas ng 5'5" itong height ng suspect dahil yung buwelo pa niya kung paano niya, kung halimbawang, dahil makikita natin, Jessica, physical evidence, merong mga daplis doon sa mga tiles ng CR, kung kaya sinasabi ay posibleng doon naganap yung paghataw doon sa victim natin, at kung kaya sinasabi ng NBI na hindi tataas sa 5'5" yung height nitong suspect. Isa pa sa mga ebidensya na kanilang nakuha din dito, Jessica, ay yun pang mga
accounts na binibigay ng kanilang mga kapitbahay. Kapansin-pansin, nakakapagtaka daw, Jessica, kung bakit noong mga panahon na nagaganap daw itong krimen ay wala raw tahol ng aso na naganap doon sa bahay ng mga biktima. Pero ang dami ng aso doon ay 3, Jessica. Kung kaya palaisipan daw ito ayon sa NBI kung bakit wala man lang tahol na naganap nung oras na nangyayari itong krimen ito, Jessica. So, 3 ang aso nung bahay na yon kung saan nangyari yung krimen, John? Tama ka dun, Jessica. Subalit noong mga oras na yon, sa pag-iimbestiga ng NBI sa pagkatanong sa mga kapitbahay, ay wala raw narinig tahol itong mga kapitbahay nila. Kung kaya't posible daw, sabi ng NBI, na maaaring kilala ng mga aso itong pumasok nga o ng mga tao na nasa loob ng bahay ng mga biktima ng mga oras na naganap ang krimeng yon, Jessica. Yung bang kanilang bahay malayo sa mga kapitbahay o may mga malapit na kapitbahay, John? Kasi yung bang mga kapitbahay wala ring napansin nakakaiba nung araw na yon? Jessica, doon sa ating pag-ikot sa subdivision, maliit lang yung subdivision, Jessica, talagang tabi-tabi yung mga bahay. In fact, kaya mong tamaan, kung maghahagis ka ng bato, ay kaya mong tamaan yung 5 kapitbahay mo doon sa sobrang lapit nila. At yun nga sinasabi nila doon, Jessica, 3 yung aso ng bahay na ito at talaga namang napakaingat nung mga biktima sa kanilang safety procedure. Pero nung araw na yun, hindi raw tumahol ang aso nitong mga biktima, kung kaya't isa to sa mga sinasabing possible lead na hawak ngayon ng ating mga investigador, Jessica. Napansin ko lang na hinahawak-hawakan nila yung mismong crime scene, no? Katulad niyan. Wala bang nakuhang fingerprints, John? Jessica, ito ay tapos ng kasing i-process ng SOCO. So, kumbaga talagang nasipat na nila at nakuha nila yung mga prints na kailangan ng gawin at makuha at hawak na ngayon ito ng pulisya sa pagsasagawa ng parallel investigation ng NBI. Ang gusto lamang nilang ma-establish, Jessica, ay kung saan nga bang lugar naganap itong pagpatay sa mga biktima. Kung ito ba'y naganap sa sala o ito naman ay ginawa doon sa loob ng comfort room. Dahil alam mo, Jessica, isa rin sa mga nais nilang i-rule out ay yung hindi sana sila ma-mislead ng mga ebidensya na ipinapakita nga doon sa kanilang inabutang crime scene. Dahil alam mo, Jessica, yung isa sa mga again, palaisipan na gustong malaman ng NBI kung bakit ganun yung kanilang nakuha ng mga ebidensya. Halimbawa, Jessica, yung underwear nitong biktima, ang description is soaked in blood. Ibig sabihin, nung naganap yung pag-atake, ay suot pa nung victim itong underwear niya, yung brasier niya. Subalit, nung inabutan na ng mga investigador yung biktima, ay wala na itong underwear at nakatali na nga yung kanyang kamay. Sa makatuwid, Jessica, ay sinasabi nitong NBI na parang afterthought na lang nung tinanggal na yung brasier na yun. Subalit ang pinapalabas, yung impression na ibinibigay doon ay naabuso nga itong biktima. Subalit ang paniwala ng NBI, Jessica, doon sa medical legal report na sinagawa ng Philippine National Police ay meron silang duda kung talaga nga bang naganap o nagkaroon ng pang-aabuso dito sa ating biktima. Kung kaya't ayaw nilang ma-mislead at nais nilang sipatin talaga lahat ng anggulo upang magkaroon ng tamang direksyon sa kanilang isinasagawang investigasyon, Jessica. Tama yan. Magandang mag-rely muna sa physical evidence kasi yun ang puna dun sa mga kasong hinahawakan ng ating mga otoridad minsan. Pag meron ng testigo, hindi na gaanong pinapansin yung physical o forensic evidence. In any case, di ba alam natin, importante yung physical at forensic evidence. Nais ko lang i-point out, no, John, yung isang, I think, important lesson na dapat matutunan po natin pare-pareho sa kasong ito. Kasi kung totoo yung identity theft, no, kinuha lang yung picture sa social media account itong si Oliveros. Nakakatakot yun. So, ibig sabihin, anyone can just, get your pictures from your social media accounts at pwede nilang gamitin yan sa krimen. Yan din ang talagang concern na pinahawatig ng kampo nitong si Oliveros kasama yung kanyang abogado na siya humarap kanina nitong si Attorney Morales at sinasabi nga nila na very bothersome yung ginawa nga nung nais ilagay itong si Oliveros doon sa crime scene dahil mantakin mo talaga, Jessica, mula sa kanyang Facebook account at saka sa kanyang LinkedIn account kinuha itong kanyang Facebook itong picture at doon nga sa kanyang LinkedIn account, Jessica, makikita yung impormasyon na siya ay
isang engineer specialist ng Globe. Kung kaya't sinasabi ng ating mga impormasyon, ng ating mga sources na binibigay na kanilang impormasyon, Jessica, no, peke, una, yung ID na on target dahil walang kumpanyang on target dito sa Pilipinas na nakarehistro sa SEC, maging sa Santa Rosa City Hall. Ito ay isang US-based company at wala silang branch dito. Ikalawa, Jessica, ay peke rin daw itong pinapakitang dokumento na hawak di umano ng mga nagpakilalang internet repairman na mayroong sinasabing number doon sa dokumento. At sinasabi din, Jessica, ng ating mga investigador na talagang pinagplanuhan itong isinagawang pagpasok. Pero ang tanong, Jessica, kung talagang robbery itong pakay nitong grupo para pumasok at magnakaw, bakit pa nila kinakailangang magsagawa daw ng isang elaborate plan na magpanggap at magkaroon ng ganong klase ng mga detalye para mapasok yung loob ng bahay? Dahil kung tutuusin daw, Jessica, ay hindi matuturing daw na high-profile target yung bahay. At ito ay simpleng bahay lamang na simpleng din ng mga nakatira at wala namang malaking cash na inaasahan nasa loob daw. Subalit, bakit daw ganun ka-elaborate yung planning? So lahat ng ito, Jessica, ay binubuo ngayon ng mga otoridad upang mabuo at malaman ang katotohanan sa likod ng pagpatay sa mag-ina. Jessica. Maraming salamat sa iyo, John Consulta.